Hi guys, great day. Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video, I would just love to share another reaction with regards to Apple Pageo. Okay? So actually dapat naglalaba na ako ngayon pero sabi ko mamaya na ako maglalaba. At ako'y binabagabag ng aking konsensya. Sinasabi ng aking konsensya na mag-react ako. Okay, so what is my reaction all about? My reaction is all about Apple Pageo and gaano ba kahirap mawala ng anak. Okay? So by the way guys, to those who are just new to this channel, I'm Pearl. I'm a housewife, an entrepreneur, mompreneur, a content creator in YouTube for almost 4 years. And at the same time right now, I'm working, I keep on pushing my Facebook page which is Pearl TV Official, okay? And in this video nga, yung guys, pag-uusapan natin, tatalakayin natin kung gaano ba kahirap mawala ng anak, okay? So guys, ako po ay isang batang ina, okay? Batang ina in the sense na, ano po yun? Batang ina ako, relate na relate ako sa story, I'm a mother also, okay? So, batang ina ako kasi, ang aking mga ate ay mga napakaagang nag-asawa, okay? Napakaagang nagkaroon ng anak, okay? So, yun. Hindi nag-asawa pala, na maagang nagkaroon ng anak. So, marami akong mga alagaing pamangkin at my very young age. As early as I'm grade 4, nag-aalaga na ako ng pamangkin ko, which is right now, mag-aasawa na nga yung pamangkin ko. And marami akong pamangkin talaga na inalagaan. And I have a total of 13 pamangkin. And I only have one daughter who is right now grade 4. Okay, 9 years old and she's right now grade 4. Okay, so relate na relate ako sa story ni Apple Paghiyo kasi last year nga, we also lost my pamangkin who turned 18 years old last year, okay? And yung naraman namin na may sakit yung pamangkin namin, alam niyo yung sakit na yung pag-aalala ko is for my sister because I love my sister so much, okay? I love my sister so much. Um, Kami halos yung magkasama ng ate ko sa bahay nung lumalaki na kami. She's elder to me, 5 years. Matanda sa akin si ate ko ng 5 years. Yung panahon na nagbuntis siya. Ito nung ate ko na namatayan ng anak last year. Siya, nagbuntis siya, 25. Okay? At out of wedlock din. Okay? And during that time, I'm in college. Okay? I'm in college days during that time. And kumbaga, yung pinagbubuntis niya pa lang, yung pamangkin ko na namatay. At alam ko na nagbuntis siya. That time, nakikita ko yung pagtibok niya dito. Kaya nga sabi ko, yung namatay kong pamangkin last year, yung kinukoncept niya pa lang, nandun na yun. So, excited na ako na makita yung pamangkin ko. Okay? So, the grieving of Apple Paghiyo right now, kasi nga ina siya, what more, di ba? Yung ate ko hindi siya strong. My sister is strong. Nandun yung acceptance niya. So, in the case of Apple Paghiyo, right now, she keep on vlogging from time to time, di ba? Kasi sabi niya, yun yung ginagawa niyang outlet para makamove on siya, para maging accepted niya yung pangyayari. It's not easy to move on, di ba? Sabi niya nga, parang mas okay pa kung makita niya na gradually nawawala sa kanya yung anak niya, mapaghandaan niya. Parang ganun nga yung nangyari kasi sa amin, yung pamangkin ko nagkaroon siya ng colon cancer with diverticulitis last year. Kahit pa paano, na-ready na yung puso namin, na-ready na kami, pakunti-kunti. Na may nephew, Buboy, who is 18 years old last year, na possible na gumaling siya, kumbaga nagkaroon ka na ng, kumbaga karoon ka na, hindi ka na nagiging so complacent na ito gagaling to. Parang nandun na yung ano mo kasi 'di ba hindi naman natin alam ang buhay. So yun, na lagi ko namin pinagdarasal, sinasama namin sa mga Bible study. Tapos, ito si sister, nag-encourage ko lagi sa Bible study para maging prepared siya just in the case na, diba? Pero may pamangkin was strong that time. He has lost his life during the chemotherapy kasi hindi na kinaya ng katawan niya yung gamot. But during na nag-herbal siya, herbal treatment siya, yun, strong siya, naglalakad-lakad pa siya, nang kinimo na siya, yun, doon na, hindi na kumain, diba?
He gave up his life and nagpasalamat pa siya sa mga taong nagmamahal sa kanya because he know that kami, napakarami namin sa pamilya na mahal talaga namin siya. Nagtulungan talaga kami kung paano siya. Nakita niya, okay? Kahit mga kaibigan namin, kaibigan sa YouTube, kaibigan sa personal na kaibigan, nagtulong-tulong para makakatulong kami sa ate ko. And we found out, ayun, minsan nagla-live ako noon para makaano. Kasi may a sister is a single parent, okay? So the pain of ayun yung inaano ko nun sa ate ko. Gusto ko iparamdam ko sa ate ko that time na hindi ka nag-iisa, marami kami. So kung ano man yung pain na pinagdadaanan mo, ang tito din kami. Diba? Hati mo kami sa pain. So right now, ano din, kasi kahit pa paano, my sister, nakamove on na siya. Nakita ko. Ayan, hinatid namin siya sa bus terminal last month kasi pabalik sa Bicol. Ayun. Kasi nag 1 year na sa pagkamatay yung pamangkin ko. Kaya nga umuwi si sister. Tapos sakto undas din. Sabi ko, nakamove on ka na. Nag-smile siya. Sabi ko, magdasal lang lagi. So, I keep on reiterating to her that it's only prayer. Nakita ko naman yung peacefulness sa ate ko. Praise to God. Okay? So, kay Apple Pagillo, I think, yung pag-move on niya, ba diba? Kailangan doon ng complete healing. She need a silent place, okay? Kasi, totally, yung acceptance sa pagkamwala ng taong mahal natin, hindi yung ganun kadali, di ba? I lost my best friend way back 2010 and it's not easy. It's not easy for me to move on, di ba? Kasi yung best friend ko na yun, classmate ko pa siya, nung bata pa kami. Grade 4 pa lang kami, sama-sama na kami. Hanggang sa magkolehiyo, lagi kami may contact, okay? So, hindi madali mag-move on. Kaya nga, sabi ko, kay Apple Pagillo, nakikita ko sa kanya. She needs, sa mga taong nakakapanood nito, ang kailangan ay peace, okay? All she need right now is peace. Kailangan niyang lumayo sa ingay ng social media. Para sa akin para magkaroon siya ng complete healing. So, I don't know kung sana mayroon siya mga kaibigan na maglakas loob sa kanya. 'Di ba? Magsabi, Apple, you can please try to kumbaga lumayo ka muna sa social media if you really want to be healed, okay? If you really want to be healed, okay? Sabi nga, kasi nakikita naman natin sa vlog niya, 'di ba, na she's really stressed, she keep on talking something that, minsan nga galit na siya sa mga tao, nagsasabi na siya ng bad. But she said that mangyari sa iba, yung mangyari, 'di ba, yung gano'n, kasi may tao siyang kinakagalitan. So, upon hearing that kind of word, I told myself that this person needs peace, okay? So, if you find time to find peace with yourself, you can find peace with God, okay? So, yun yung natin kasi 'di ba? It is only God who can give us the complete healing. There is a war everywhere. There is a war in Israel and in any other place in the world. But the hardest war that we need to fought is the war that is happening to us, diba? Sa ating mga individual, yun ang pinakamahirap Yung gera na nangyayari sa utak natin. At magkakaroon ng kapayapaan yung utak natin kapag isentro natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya nga ako yung ate ko, lagi kong pinagdarasal araw-gabi na, Lord, please give my sister a strength. Okay? So, ayun, yung kapatid ko na namatay ng anak last year. So, nakita ko naman sa ate ko, peaceful na siya. Kapagtrabaho na siya. Okay, so masaya naman siya na. Ayun, so, she have us, okay? We back up her. Hindi ako natatakot na magsabi sa kanya na lagi, magdasal ka lagi kay Lord, okay? Kasi kung ano man yung nararamdaman mo na guilt, kasi parang, yun nga, like, what we have we have learned from Apple na there are lapses for being a good mother or ganito ganyan. You are the one who are going to forgive yourself, 'di ba? Tayo yung magpapatawad sa mga sarili natin kung ano man yung kakulangan na nagawa natin sa ating mga anak, 'di ba? Kaya hindi madali na mag-move on. It's not easy to move on.
and moving on. We can do it, okay? But by just um, finding peace with ourselves and with the Lord, okay, diba? So to those parents, to those mother out there who is watching this video, I hope if you want a Bible study, you want a Bible study in your free time, okay, then please try to comment below because we will be having our Bible study and I will be sharing you the Word of God. Okay, hindi ko sinasabing perfect ako. But if you are wishing to draw near to God and start up a new life with Jesus, okay? If you want to start up a new life with Jesus, I'm a Catholic, but I'm willing to share what I've learned from the Bible, okay? And what I have learned from um, other churches, okay? So they have gave this to me, okay? Starting up a new life with Jesus. This is all we need. All we need is God, okay? All we need is a compassionate God who is going to forgive. Kasi yung mga grievance natin sa heart natin, it's sometimes the cause of our guilt, 'di ba? The cause of our pride, 'di ba? So, it's only God who can give us peace. Okay, I hope you guys who are watching this video would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I posted up a new video. Bye and God bless.